Pasukan na nga mga labs, kaya ang aga na naman ang gising nating mga nanay. Oh, di ba ang taray ng bigger ko? Sarap kurutin. Char. Dating gawin na naman nga si Inday mga labs, alas 4 pa nga lang na madaling araw ay gising na. Mga nanay nga lang ang makaka-relate nito dahil tayo naman talaga ang pinakaunang nagigising tuwing umaga. Pagkabangon ko nga dyan ay nagsalang ako agad ng sinaing at niligpit ko naman yung mga hinugasan ko nung gabi. At habang nakasalang nga ang sinaing ay nagluto naman ako nitong itlog para naman sa almusal ng bigger. Sinisigurado ko talaga na kumakain siya ng almusal dahil hindi naman yan mahilig sa mga biskwit. Ayaw nga niyang kumain dahil wala nga daw siyang gana dahil napakaaga pa nga. Pero syempre hindi naman yan pwede. Talagang pinipilit ko siya dahil ang almusal nga ang pinakamahalagang pagkain sa buong maghapon. Kahit kunti nga lang ang kainin niya, basta sinisigurado ko na nakapag-aalmusal talaga siya para may laman naman ang sikmura niya bago pumasok sa school. Tamang-tama naman, pagkatapos kong magluto ay nagising na nga ang bigger. 4:30 pa nga lang ay ginigising ko na yan para makaligo na dahil napakabagal nga niyan kumilos. Diyos ko po, natutulog pa yata sa CR. Char. At ayan na nga mga labs, kumakain na nga siya dyan dahil tapos na siyang maligo. Si Bus naman ay kagigising lang, kaya ayan nga si Inday, loading muna. Diyos ko po, alas 4 pa lang ng madaling araw ay ngarag na ang beauty. Char. Ako nga pala ang taga-suklay dyan sa bigger mga labs dahil ang haba nga ng buhok niya at nahihirapan siyang magsuklay. Kaya ang sabi ko nga sa kanya dyan, kumain lang siya habang sinusuklayan ko siya ng buhok. Napakaswerte talaga ng mga kabataan ngayon kaysa nga nung kapanahunan ko. Gigisingin mo na nga lang ang kabataan ngayon at nakahanda ng almusal tapos ayaw pang kumain. Samantalang ako nga noon, elementary pa nga lang ako na nagsasaing tuwing madaling araw. Bao pa nga ng nyug ang ginagawa kong panggatong dahil hindi pa nga uso ang kalan sa probinsya. Kaya pag nagkukupra talaga sila tatay noon, lahat ng bao ng nyug ay inuuwi talaga nila sa bahay dahil yun nga ang aming panggatong. Yun nga rin ang ginagamit namin sa pagplaplansya mga labs dahil hindi naman pa uso ang kuryente dati. Sino ba ang nakaabot dito sa plansya na kailangan mong lagyan ng baga sa loob para lang makapagplansya ka ng uniform? Ibang-iba na talaga ang panahon ngayon dahil puro na nga high-tech ang mga gamit pero karamihan naman sa mga kabataan ay mga tamad. Isa na nga dito itong aming bigger. Diyos ko po, wala pa nga itong alam sa buhay. Baby pa, asikasuhin pa talaga. Kita nyo naman at tinutulungan ko pa talaga sa pagbibihis yan. Pero minsan naman ay tayo din mga nanay ang may kasalanan dahil masyado nga natin silang ini-spoil at bine-baby. Aminin nyo mga loves, di ba pag may umaaway sa mga anak natin ay nag-iinit agad ang mga tainga nating mga nanay? Karamihan kasi sa mga nanay ngayon ay overprotective nga sa mga anak. Samantala nung kapanahunan noon ay hindi ka pwedeng magsumbong kapag inaway ka dahil ikaw pa ang papaluin. Naalala ko pa nga hanggang ngayon ang paborito kong pamalo ni nanay sa akin noon. Isang pirasong walis tingting na pag hinampas talaga sa balat mo ay mag-iiwan ng pantal. Minsan pa nga ay sanga ng bayabas o palapa ng saging ang pinamamalo sa amin. Laki nga kami sa palo mga labs dahil yun ang paraan ng pagdidisiplina ng mga kabataan noon. Isang tingin nga lang sa amin noon ay nananahimik talaga kami sa isang tabi. Kaibahan nga sa panahon ngayon mga labs dahil hindi mo nga pwedeng paluin ang mga anak mo. Dahil pag nabidyohan ka nga ay pwede kang makasuhan ng child abuse at kung minalas-malas ka pa ay kay tulpo ang bagsak mo. Char. Samantala noon nga ay halos patayin kami sa palo ay wala man lang umaawat. Pero ganun pa man, laki man sa hirap ang mga kabataan noon ay lumaki namang matatag at matibay. At eto pa nga mga labs, mas mga respetado pa nga ang kabataan noon kaysa nga ngayon. Aminin man natin o hindi, kadalasan nga ay tayo pa ang sinisigawan at inaaway ng mga anak natin. At pagkaalis nga ng dalawa kong amo mga labs ay magliligpit naman ako ng mga kalat. Isasampay ko pa yung mga tuwalyang ginamit nila at maghuhugas syempre ng mga pinagkainan. Kailangan ko ring linisin dito sa may sala, baka naman magising pang isa ko pang amo, yun ay ang aming si kuya. Sana nga lang mga labs ay tulog pa siya hanggang sa matapos ako dito maglinis para naman pwede akong tumabi at maidlip pa. At sa wakas mga labs, natapos din akong maglinis at si kuya nga ay tulog pa dyan. Kaya iidlip nga muna ako mga labs. Good morning sa inyo. Hello? Ano yun? Sabi mo good morning po mga labs. Gising na po ang kuya, kumain na. Ikaw na salita. Sarap ang gising ni kuya kasi tanghali na nagising. Sarap ng tulog oh. Nasa mood siya ngayon. Daldal ni kuya. Daldal. Ano daw? Pugi daw siya.